Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Dahil alam mo, kapag ang buhay mo ay iniaalay mo lagi sa Diyos, kakaibang pagpapala po ang mararanasan mo. Tutukuyin ka ng Diyos at ikaw ay iangat sa pambihirang kalagayan. Laging tandaan natin, Diyos ang nagpo-promote. Kaya ang iyo lamang hangarin, ang iyong katawan ay maging banal na santuaryo ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, kung tunay kang anak ng Diyos at Kristiyano, your body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya kailangang tayuan mo ng may katiyak at buong tiyak na anak ka ng Diyos. Sapagkat ang himala, we are adopted children through Jesus Christ. At kung maunawaan mo itong katotohanan ito, wala nang magiging imposible sa iyo. Do not exchange the very presence of God by way of material things. Kailangan siya mismo ang iyong hangarin. Ang bawat pagtuturo ko po ay buhay ko ang aking itinuturo. Dahil dun, yun lang ang tanging paraan ng pagtatagumpay ng tao. Hindi po sa hanap buhay. Ang hanap buhay kadalasan ay sumisira sa maraming pamilya. Pero kapag inuna mo ang Diyos, ang hanap buhay mo ay magiging pagpapala sa buong sambahayan. So if there is a neglect, ano po? Kapag na-neglect yung closeness ng pamilya, magkakaproblema po yun. Kaya yun po ang lagi nating idalangin. Nung ako ay nasa Illinois, sa Springfield, sa museum ni Abraham Lincoln, napaiyak ako. Dahil kahit gaano ka-busy si Lincoln, lagi siyang nakikipaglaro sa kanyang anak. At lagi silang salo-salo sa pagkain, paghapunan. Kaya, hindi niya ipinagpalit ang anumang tawag ng sanlibutan. Ang lagi niyang inuuna ay ang kanyang pamilya. Kaya the strength of each family unit will ensure the strength of a society. Bawat personal na pamilya, pag tibay po ito't matatag, tatay, pamunuan mo ang iyong mga anak at manugang. Nanay, mahalin mo ang iyong mga anak at manugang at apo. At siguraduhin mong hindi magkakaroon ng sibling rivalry, hindi magkakaroon ng professional jealousy. Tratuhin mo silang parehas katulad ng pagtrato sa atin ng Diyos. That God is no respecter of person, but God blesses those who always draw near to Him. Ang pag-unlad po, pabilisan lang ng paglapit sa Diyos. Gusto mong yumaman? Lagi kang matulin sa paglapit sa Diyos. Be acquainted with God. Yun lang po ang susi ng kayamanan. Wala po. Hindi ka po matitigatig. Kaya tayo po'y manalangin, O Diyos, ito po ang kabutihan mo na aming inialay. At nalalaman namin na dahil kami ay masunurin, ang ibinigay namin, babalik sa amin sa ganun ding sukat. Siksik, liglig, pikpik at umaapaw. Ang dadalhin sa amin ng mga tao na maalab at mapagpakumbabang masunurin din sa iyo. Kaya't maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan at malayang magawa mo ang pagpapaunlad at pagpapayaman sa iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang kalungkutan ng Diyos ay pag nakita niya ang kanyang mga anak na nagdurusa, madusing, naghihirap, lungkot na lungkot doon ang Diyos.
Ang hangarin lang naman ng Diyos, pagbigyan natin siya na magawa niya yung kanyang plano. It is only the plan of God that is the only way to success. Plano lang po ng Diyos. At ang plano ng Diyos, siya muna ang pamilya bago ang hanap buhay. At kapag ginawa natin itong planong ito ng Diyos, magiging maunlad ang iyong mga apo. So wala po akong pwedeng ipangaral malibang ito ay marinig ko. Marami po akong alam na pwedeng ituro. Subalit, alin dun sa mga natutunan ko ang aking ituturo. At ang isang hiwaga at ang isang himala. Isang mensahe, pero maraming nakikinig. Ang pulpito natin ay hindi dito lang sa Green Hills. Our pulpit is the world. Dahil ang ministeryo natin ay pandaigdigan. Kaya nga napakapalad natin sapagkat kapag ikaw ay umayon lamang, allow God to do what He see fit to His plan. Pahintulutan mo lang ang Diyos kung ano yung gusto niya doon sa kanyang balak. Sasabihin mo lang, ay ganito, heto ako Panginoon, gamitin mo ako kung saan mo ibig. Ganon po ang matagumpay at maunlad na buhay. Ipinauubaya mo ang lahat sa Diyos. So mawawala ang takot ng tao, lalo na ng mga anak ng Diyos, sa pagtanda. Dahil kadalasan ang kinatatakutan ng tao ay ang pagtanda. Baka wala nang magmahal sa Kanya. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, siguraduhin mong nakikipag-ibigan ka sa Panginoon at hindi ka mawawalan ng magmamahal sa iyo. Amen? Hindi ka nagagawa para sila ay magmahal sa iyo dahil marami pong tao na mahal ka lang habang ikay nakikita. Pero ang Diyos, lagi tayong nakikita at ang pagmamahal niya ay tuloy-tuloy. Kaya kailangang maging tayong matalino at gawin nating pangunahin ang pakikipag-ibigan sa Diyos sapagkat sa Diyos tayo nagmula at sa Diyos din tayo babalik. Ang Diyos na lumikha, naglalang, at siya ang lahat-lahat. At siya rin ang masusunod sa lahat ng oras. At kanina habang, dahil nga po 13 nights, hindi po biro yan, at simula pa, bali, sabay-sabayan, 16 nights. Araw-araw po yung gawain. At ang gawain ko ay, kung hindi ako sinasamahan ng Diyos mag-broadcast ng live sa umaga, magsalita sa mga conference in between ng 13 nights, at ako pa rin ang nagmamaneho. Alam nyo naman ang traffic. Pero if you enjoy the presence of God, hindi mo mararamdaman ang pagod. Amen? Dahil kasi ang ating kakayahan ay limitado, ang ating lakas ay limitado. At alam ng Diyos na tayo ay limitado. God knows. And He knew that we are limited. And God understands that we are weak. Ngayon, ang kailangang matutunan ng tao, and this is humility at work. You admit. Admission that I am weak. That I am limited. So the moment that my admission of what God knew, doon po kikilos ang himala. Dahil inaangkin ko na ako'y mahina, dahil inaangkin ko na ako ay kapos at kulang ng kakayahan at karunungan, doon naman ako dinudugtungan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang karunungan. Because no man is an island, sabi nga ng kasabihan sa English. Kaya habang bata pa kayo, kaya sabi ni Solomon, remember God while you are still young. Kapag lagi mong inaalaala ang Diyos at laging ang iyong pagpapasya ay iyo munang iniaalay sa Diyos, huwag kang gagawa ng anumang desisyon hanggat hindi ka nakapagbababad sa presensya ng Diyos na mag-isa. Isolation and aloneness is one of the vital ingredient for a successful life.
Kailangang magbabad ka sa presensya ng Diyos upang maunawa mo, because in the presence of God, by the span of time that you will use in conversation with God, because it is always fellowship, communion, and conversation with God. Because it is only the voice of the Lord that you heard and obey, yun lamang ang sasamahan ng Diyos at lalaki pa ng tagumpay. Hindi po ito pagalingan. Ito po ay pakumbabaan. It's not how intelligent a person is. That is why the world is in chaos and in disorder because of the intelligence of men. Because science always proves, but faith always believes. And if you have a proving mind, that will be good for a while, pero there will come such a time na magpaplato yung lahat ng karunungan ng tao at siya ay kikilos na paloob. Bakit hindi natin baguhin? Let us work internally. Trabahuin muna natin ang ating puso at kalooban. At tiyakin natin na tayo matatag dito. At pag matatag tayo dito, matibay tayo dito, kahit anong krisis ang dumating, ngingitian mo ito. Amen? So, it is validated by experience. Alam mo, ang buhay, pag walang problema, nakakabagot. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, wala ka bang problema? Walang kulay ang iyong buhay pag wala kang problema. Why? Dahil ang sabi ng Biblia, ano ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 5:7? Ano po ang sabi ron? For we walk by faith, not by sight. And when shall faith be used? In the midst of crisis, in the midst of problems. Because faith works best kapag ikay may problema. And what is faith? To be sure of what you hope for. What is faith? To be certain of the things not seen. Kaya nga, iyong unawain, pag nasa crisis ka, ang titingnan mo ay yung tagumpay after the crisis. Ang titingnan mo ay yung breakthrough. Dahil ang crisis, it is only for a while. Ang pagsubok, it is only for a while. When you learn the lesson of that problem, matatapos mo yan. When you learn the lessons of that crisis, magtatapos ka dyan. At ang sum total, ikaw ay magiging mapagpakumbaba, maamo. So you will be humble, meek, and contrite in spirit. Kaya't maiintindihan mo ang mga tao na pasaway. Maunawaan mo ang mga tao na palamura. At ikay maaawa sa kanila sa halip na mainis. Kaya kung naunawaan mo na ang mga tao at napapatawad mo na yung mga nakagagawa sa iyo ng masama, ang ibig sabihin, you have a healthy spiritual and soul life. Amen? Dahil yun po ang tibay at katatagan. Sa buhay na ito, maraming alalahanin. Kaya kanina, nung ako ay, dahil pagod ang aking katawan, halos sa alauna na tuwing ako ay makakatulog, pag minsan 2:00 at gigisingin pa ako ng banal na espiritu ng 3:00. At makikipag-usap ang banal na espiritu. At hindi ko pwedeng siya ay talikdan. Dahil siya ang aking pag-ibig at siya ang nagtuturo sa akin. At ito ang sinabi sa akin ng banal na espiritu. Ang sabi niya, don't worry. The devil is afraid of you. Don't worry, the devil is afraid of you. Alam mo ba, natakot sa iyo ang buong impyerno? Ang nangyayari lang sa maraming tao, ito po ang problema ng simbahan. Iisa-isahin ko po sa inyo. Ang Galatian Church, kaya sumulat si Pablo, ang problema, hindi sila nabubuhay sa main and essential foundational doctrine. It's
Christ alone and by the power of the Holy Spirit, sila ay nagdaragdag ng iba pa. Ang problema ng taga-Efeso, iniwan nila ang unang pag-ibig. So, listen attentively. It might struck your mind. Yung problema sa Efeso, puro sila activity sa simbahan, pero wala silang time of isolation, time of communing, time of fellowshipping, and time of conversation with God. Wag mong aalisin yan. Ang tao nagbabalak, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Ang tao ang nagtatanim, may taong nagdidilig, pero ang paglago, ang Diyos lamang ang may kapangyarihan. Kaya unawain mong mabuti kung ibig mo ng totoong tagumpay, kung ibig mo ng totoong kaunlaran, kung maunawaan mo ang katotohanan, hindi ka po magugulat sa lindol, sa bagyo, sa baha, sa malaking bayaran, hindi ka po magugulat. Dahil linikha ka para makapagtagumpay sa mga imposible. Yun ang pagkalikha ng bawat isa sa atin, bata o matanda. We were created to do the impossible. We are here to change our world. Pero ano ang ginagawa ng maraming Kristiyano? Walang oras sa Diyos. Instead of spending time in the presence of God, you have to value spending time in the presence of God. Most people, in exchange of the presence of God, spend their times more on television. Hindi namamalaya ng tao because of emptiness. And that emptiness can only be filled by the presence of God. Wala pong ibang makakapuno dun sa kahungkagan, kaya maraming may bisyo because of that emptiness. They are searching for reason. They are searching for the thing that will make them satisfied, fulfilled, and content. There is no other way to achieve fulfillment, contentment, and satisfaction. It is only the work of God. Kaya wag mong kalilimutan ng Diyos, gawin mong una ang Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kadalasan ang pera ang sumisira sa mga Kristiyano. Dahil nagiging na nilang Panginoon ang kanilang salapi. Kaya para hindi maging Panginoon ang salapi, kailangan ikaw ay maging liberal in giving. Pag sinabing liberal, you are generous and you always give. Not by compulsion, not recklessly, but you give because you love to whom you are giving. You love and you know who you love. Kailangan kilala mo ang Diyos. Kilala mo ba ang Diyos? Iniibig mo ba ang Panginoong Jesus? Kaya kung hindi natin matutugunan itong mga katanungang ito, mag-aalala ka na baka ka magkasakit, mag-aalala ka na baka ang anak mo ay magbisyo, mag-aalala ka. Ang daming alalahanin ng tao. Dahil hindi sila maalab sa unang pag-ibig. Napakaliwanag ng Biblia, hindi pera ang kailangan natin. Hindi pera. Ang kailangan natin laging Diyos. Sapagkat kung ikay maalab sa Diyos, you can cast all your worry upon Him. Cast all your cares, cast all your anxiety upon Him, for He careth for you. So what is cast? The simple meaning of casting is to throw down. Ihagis mo. Ito na po, lahat ng alalahanin ko, ito na po ang lahat ng nakabibigat sa buhay ko. Amen? So papalitan nyo ng Diyos ng kapayapaan. At ang unang palatanda at katibayan na you are stress-free, meron ka pong kapayapaan inside. At makikita mo na lahat ng nangyayari sa iyo ay ikay natutuwa. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose.
Kaya kung ang iyong negosyo ay iyong ikinababagabag, marami pong stressors. But you can manage and contain those stressors by being zealous and on fire in your relationship with Jesus Christ. Of course, by the leading of the Holy Spirit, because we are led by the Spirit every day. I don't know about you. So nais ko pong ipaunawa na kailangan banal na Espiritu ang nagdidirect ng iyong buhay. Amen. So ito namang sulat sa taga-Colossae. So pansinin po natin, Efeso, Philippians, ang Philippians. So sa Philippians, makikita po natin na sila po ay ang kanilang problema ay hindi nila makita dahil sa mga problema na isa lamang dapat ang pangalan pinagtitiwalaan, sapagkat isa lamang ang pangalan na ibinigay sa ikaliligtas ng tao at ang pangalan yun ay sa Jesucristo. Kaya wala tayong lalapitan, hindi ang bangko ang ating lalapitan, bagamat kapag inutusan ka ng Diyos na pumunta sa bangko, pwede yun. Pero ang lalapitan nating una ay ang Diyos. Meaning that you will always begin each day by prayer. Kadalasan po sa tao ang iniisip agad ay yung kanyang bayaran. Palakihan po tayo ng bayaran. Ang latest na aking check ay 300,000. At 3 days, wala pang pondo. And then, nung due date, may nag-transfer ng fund from abroad at napunuan. Lampas pa doon sa 300,000. Di po ba napakagaling ng Diyos? Ito po, mapapagod ka sa hanap buhay. Dahil ang hanap buhay ay may retirement. Pero kapag ikaw ay nasa iyong laging pakikipag-ibigan sa Diyos, there is only one name, and that name is above all names. Ang Colossae, ang problema naman po dito, yung Gnosticism, Gnosticism. Yung Gnostics po, yung pakiramdam ng pastor, siya lamang ang matalino. Pakiramdam niya at pagtuturo niya, kailangan matalino tayong lahat. Pero laging tandaan po natin, the wisdom of the world is foolishness to God. Amen. And the wisdom of God is foolishness to the world. Kaya marami ang sumusunod dahil mayayabang ang tao, kaya hahanapin niya yung mayabang magturo. Pero walang kabanalan, sapagkat ang mayabang hindi magpapakumbaba, ang mayabang hindi magpapakaamo, ang mayabang hindi mapapatnubayan ng Diyos. Dahil ang napapatnubayan lamang ng Diyos ay ang mapagpakumbaba, maamo. At sino ang mapagpakumbaba at maamo? Mga taong kailangan niya ang Diyos. Mga taong pinagmamalaki ang Diyos dahil kapag kaya mong gawin, ikaw yan. Subalit kung hindi mo kayang gawin, kailangan mo ang tulong ng Diyos. At kailangang maranasan ng mga anak ng Diyos ang mga pagpapalang hindi niya pinagpaguran, mga pagpapalang hindi niya trumabaho, pero mas malaki ang pagpapalang tinanggap niya dahil ang Diyos ang kumilos. At magdidiwang tayo at magpupuri tayo sa Diyos at pag tayo pinarangalan ng tao, ito ang mapanganib, yung papuri ng tao. Kaya pag pinuri ka ng tao sa iyong tagumpay, sabihin mo, it's God who worked through me. It's not me whatsoever. It's God. Dahil ang Diyos gusto siya ang bida. Ang Diyos gusto siya ang pinararangalan. Kaya nga, kung iyong unawain, there will be burdens, and that is natural. Pero ang sabi rin ni Haring David at natutunan niya, dahil ang mga sulat at awit at lahat ng nasa Biblia, ito po ay karanasan. Kaya sabi niya, cast all your burden upon Him for He will sustain you. So ibig sabihin, mabibigatan ka sa buhay na ito. Lalo na yung nag-uunang nagsisimula sa pagpapamilya, napakabigat ng pagsisimula. Pero laging tandaan natin, ikaw ay magtatagumpay. Amen? Kung paano kaming nakalagpas na sa pagpapaaral ng mga anak ay nagtagumpay, ikaw din. Amen? So makakakita ka, laging tandaan natin, there are encouragement and inspiration all around. Just look around you and you will see inspiring people.
Makakakita ka po, and the best inspiration is Jesus Christ. Amen? So, sa bawat pagtuturo, ilang bagay lang naman at ito'y laging paulit-ulit kong binabanggit. There will be encouragement in its teaching. There will be empowerment, enablement, and then enlightenment, and then enjoyment. Kaya pag natutunan mo, ganito lang pala ang problema ko, napakaliit pala. So, hindi ka na bagbag ang kalooban at hindi ka na parang pasan-pasan mo ang daigdig. Because you casted your burden upon the Lord. Mataagawan mo pa ang Panginoon. Sabi niya, ako nang magbubuhat ng mga pasanin mo, Greg. O sige po, Panginoon. Gladly. Ito po ang aking mga bayaran. Ito po ang aking mga suliranin. Nakukuha niyo? Kaya ang maglalagay lamang sa Panginoon ng lahat ng kanyang kabalisahan ay yung mababa. I will never try to do it once again by myself. Before, yes, pinababayaan ako ng Diyos, kaya puro kabiguan, puro lugi. Because it's me. Without Him. Pero binaligtad ko ngayon, it's Him without me. Before, it's me without Him. But now, it's Him without me. So, ano po ang nangyayari? Kakaiba na. Kaya nga, ito, takot sa iyo ang diablo pag natuto ka. Ang labanan po, lie, deception, and wiles. Lie, deception, and wiles. Yung wiles po ay yung mga taktika ng diablo para linlangin ang mga Kristiyano. Makinig kang mabuti at baka ikaw ay nasa panlilin lang ng diablo. Tatlo lang ang laging gamit niya: lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. At ating unawaing mabuti na hindi dapat tayo napapaglalangan. Dahil ang maaporte ng diablo is the ignorance of most Christian. Mostly, Christians are ignorant. Hello, masakit, pero ito'y totoo. Karamihan sa mga Kristiyano ay mangmang. Lalakasan ko na po, mangmang. Hello? Ignorant. Ang sabi sa Hosea 4:6, kailangan tutunan mo po ang paglaya sa kamangmangan. Education is one means to remedy ignorance. So my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi po sinabing for lack of job. No. Hindi po sinabing for lack of money. Hindi po sinabing for lack of love or lack of faith. Ang sabi po rito, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. At kung titingnan po natin, lack of knowledge and knowledge is connected with the law of God. So if you will know the law of God, then you will have knowledge. And they lack knowledge not because there is no teaching about the law. It abounds in their days. Ang kulang sa kanila, ang sabi rito, they rejected knowledge. They rejected the Word of God. They rejected the preaching of the Word of God. They rejected the teachings of the Word of God. Ano po ang reject? Hindi nila tinanggap. Binaliwala nila. Kaya alam mo, kapag ikaw ay na-expose sa mga pangangaral at ikay nakakarinig ng salita ng Diyos, you are the most blessed person on the face of the earth. Dahil sa China po, bawal ang pangangaral. Sa Middle East, bawal ang pangangaral ng salita ng Diyos. Marami pong bansa na ipinagbabawal ang salita ng Diyos at ang Amerika dahan-dahang ipinagbabawal na naipangaral ang salita ng Diyos. Hello? Kaya nga napakapalad natin, habang malaya tayo na ang salita ng Diyos ay naipapangaral, iyo po itong akapin, iyo po itong igalang, iyo po itong tangkilikin, at iyo po itong isagawati sa buhay. Because not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of my Father.
Hindi po lahat ng nakikinig ay papasok sa kaharian ng Diyos. Ang papasok lang ay yung manggagawa ng salita ng Diyos. Kaya kung tagapakinig ka lamang, I'm sorry to tell you, and I condole with you, hindi ka makakapasok ng kaharian ng langit. Ang nakakapasok lamang doon ay ang manggagawa. 10 ang birhen, 5 lang ang nakapasok. Hello? 3 ang binigyan ng talento, 2 lang ang pinarangalan ng Panginoon. Kaya nga, unawain mong mabuti, kailangang parangalan mo ang salita ng Diyos, kailangang akapin mo ang salita ng Diyos, kailangan sa buhay mo ang salita ng Diyos, at laging ang labanan ay sa salita ng Diyos. Si Satanas, ito ang kanyang expertise. Ipakikita ko sa inyo ang methodology ni Satanas. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Pumunta tayo sandali sa Eden at silipin natin ang Eden. So, lack of knowledge, rejection of knowledge, they don't want the Word of God. So, they reject the Word of God. Pero hindi po tayo. Ano po, sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo. Sa Eden ay ganito. At ang gagamitin ni Satanas ay salita ng Diyos. At ang kanyang tutuksuhin ay yung katulad ninyong nakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga walang salita ng Diyos, kanya na yun. Hindi na niya tutuksuhin yun. Ang test po ay para sa paglakas ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang temptation po ay para ikaw ay humiwalay sa pagtitiwala sa Diyos. Great difference between test and temptation. Test, ikaw ay nasa pagsubok, malaki ang bayaran mo. Sisisihin mo ba ang Diyos? Never do that. Pagtitiwalaan mo ang Diyos because hope deferred drieth the bones. Kapag inalis mo ang pag-asa mo na ikay kayang tustusan ng Diyos, hintayin mo yung iyong pinananampalataya ng kayakan tulungan ng Diyos dahil kung ikay titigil, matutuyo ang iyong buto. So ano po ang ibig sabihin ng pagkatuyo ng buto? Hindi po ibig sabihin magkaka-arthritis o rheumatoid arthritis. Hindi po. Ang ibig sabihin dahil ang sabi ng Biblia that the Word of God is quick and active and powerful. And it penetrates the bones and marrow. So ang ibig pong sabihin, ang salita ng Diyos ang nagpapatibay kaya may buto ang ating pananalig. Kaya tayo'y nakatayo sa gitna ng mga pagsubok, it's because of the Word of God. Our backbone, ang backbone po, pag yan ay nabali o na-fracture, ikay nakaganon, para kang luno. Kaya ang nagpapatibay sa atin salita ng Diyos, ang nagpapatibay sa akin salita ng Diyos. Amen. At my age, wala akong gamot. Wala akong check-up. Why? Because of the Word. Because of the Word. Do not feel guilty kung ikaw ay may maintenance medicine. I understand you because you are maintaining sickness. Hello? So, ang sabi ng dyablo, talaga bang totoong sinabi ng Diyos na pag kinain mo ang bunga ng punong ito, mamamatay ka? Yun ang sabi ni Adan sa akin. So, ang nagtuturo ay lalaki. Yun ang sabi ni Adan, na utos ng Diyos. Hindi totoo yan, hindi ka mamamatay. Tingnan mo ang bunga. So, tinignan niya, aba, maganda yung bunga. That is lust of the eyes. Hello? Kanin mo at hindi ka mamamatay. That is lust of the flesh. At pag kinain mo yan, magiging kang napakatalino. That is pride of life. Pride of life is that people always desire to be accepted. Aspiring for achievements so that people will respect them. Hindi mo na kailangan yun. Magpakaalam ka lang kay Jesucristo at si Jesucristo ang mag-aangat sa iyo. Amen? It's Jesus who will make us great. Kaya kailangan magpakaalam tayo kay Jesucristo. Amen? Ikaw nga po'y pumasok sa US Embassy at kumuha ka ng visa. Hindi pwedeng wala kang sweldo.
Hindi pwedeng wala kang bank account. Kami pong mag-ama nung kumuha ng visa, nakalagay, sabi ni Pastor Dexter, Daddy, ba't inilagay mo wala tayong sweldo? Wala tayong sweldo. At ang sabi nung mahigpit na konsul, nakita niya, no salary. Are you the owner of EBN? Yes, we are. Okay, welcome to America. Hello? Dahil kasi nasa patnubay ako ng Diyos, wala akong gagawin at ang patnubay ng Diyos will be sometimes the craziest thing to do in line with our knowledge. Hello? Hindi susundin ng tao ang Diyos dahil kasi yung ipapayo niya, katulad nung panahon ng tsunami sa Phuket, Thailand. May isa rong pastor na Bombay at meron siyang maliit na Bible school. At narinig nila yung dumadagundong na dating ng tsunami. At siya nag-pray, Diyos ko, ano po ang aming gagawin? Ang sabi ng tinig, salubungin mo ang tsunami. Sumakay ka sa bangka at salubungin mo. At isinakay niya yung kanyang mga estudyante at sinalubong nila ang tsunami. Lumampas ang tsunami at sila'y naligtas. It's always the voice of the Holy Spirit. Amen? Kaya kailangan magsanay kang marinig mo ang tinig ng banal na Espiritu at ikaw ay ilulusot niya sa mga utang, ikaw ay ilulusot niya sa mga problema at krisis. Kaya nga, ating unawain, huwag ka nang maghangad na ikay hangaan ng tao, purihin ng tao. Iangat ka ng Diyos, gawin mo lamang una siya sa iyong buhay. So, ganun din ang ginawa niya kay Jesucristo sa Mount of Temptation. Ano ang sabi niya? Kung talagang anak ka ng Diyos, itong bato ay gawin mong tinapay. Lust of the flesh. So, ano ang lust of the flesh? Ang gusto lagi ay kumain ng kumain. Magpe-pray. Tay muna. Kain ng kain. Magpe-pray. Sandali muna. Enjoy pa ako sa telebisyon. Ayan, at yung bida, mahuhuli na. At ang lust of the eyes. Wow! Ganda ng kotse. Pag ako'y nakasakay dito, hahanga ang mga tao. May isang lalaki na nangarap na magkaroon ng Ferrari. At ang Ferrari is one of the most expensive car. At siya nag-ipon, nagtrabaho siya, halos ang gabi ay gawin niyang araw at ang araw ay gawin niyang gabi. So, trabaho siya ng trabaho hanggang maipon niya yung pambili ng Ferrari. At bida siya. Ang dami niya ngayong kaibigan na gustong sumakay sa kanyang Ferrari. At siya na pagod sa upkeep, maintenance ng Ferrari. Napakamahal. Hindi pwedeng ipaservice sa pangkaraniwang talyer. Kailangan sa shop ng Ferrari. At siya ay hirap na at hanggang dumating siya doon sa punto ng kanyang buhay. Totoo kaya ang mga kaibigan ko o mahal nila ako dahil sa Ferrari ko? Sa sama ng loob niya, ibinenta na niya yung Ferrari at nagkaroon siya ng kapayapaan. Yan nais ko pong ipaunawa. Yun ang ginamit ng diablo para tuksuhin ng Panginoon. Kung nagapi niya si Eva at si Adan, hindi ang Panginoong Jesucristo. At ang pride of life, ito po, ang pride of life, pag sinamba mo ako, sabi ni Satanas, lahat ng karangyaan ng mundo ibibigay ko sa iyo. Ano ang sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas! Sapagkat iisa lamang ang sasambahin. Sa makatwid, pag sinamba mo ang Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Amen? Because we were created only to worship God. Kaya nga, ang nangyayari doon sa iba, tumitingin sila sa kanilang sarili. At ang laging nakikita nila ay yung kanilang kahinaan, kaliitan, galing sila sa pamilyang mahina, galing sila sa mga pamilyang walang pinag-aralan. Laging tandaan mo po, kapag napusuan ka ng Diyos, maging sino ka man,
ikaw ay iaangat ng Diyos. Sa isang kalagayan sa buhay na hindi mo kayang unawain, iiyak ka. At kung papansinin natin, si Jose ay preso lang at alipin. Si David ay tagapag-alaga lamang ng tupa. Pero nung napusuan siya ng Diyos, pareho yung dalawa na iniangat ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, nais kong inyong maunawaan, don't worry, the devil is afraid of you. So, ang labanan po dito ay ang salita ng Diyos. At ang gawain ay ihiwalay ka sa Diyos. Ihiwalay tayong lahat sa alab ng pananalangin dahil ang kinatatakutan ng dyablo ay kapag ikay nananalangin. Ayaw niyang ikay manalangin. Kaya kung makakagawa siya ng lahat ng paghadlang para hindi ka manalangin, gagawin niya ang lahat ng nasa arsenal niya para hindi ka makapanalangin, para hindi ako makapanalangin. Pero laging tandaan mo, kahit makatulog ka doon sa lugar ng iyong panalangin, dahil ang simula, yung tatlo, si Pedro, si John at si James, antukin sila nung simula eh. Pero nung sila ay magbabad sa presensya ng Diyos, nagisilang mahusay na mananalangin. Nais kong ipaunawa sa inyo na ang susi sa pagtalo sa dyablo ay panalangin. Sapagkat panalangin lamang kahit ng isang paslit na bata, hindi na makalalapit ang dyablo dun sa nananalangin. Kaya nga po, unawain mo mabuti, ipakikilala ko kaya sa inyo ng bahagya si Satanas na dyablo, at kung ating papansinin, siya ay laging talo. Hindi siya nagkaroon ng tagumpay mula nung siya ay matalo ng Panginoong Hesukristo at bago siya matalo ng Panginoong Hesukristo. Si Satanas, kaya Satanas ay enemy of God. Ang devil, accuser of the brethren. Yun ang meaning ng devil. Kaya kung ating unawain, ganito ang gawain ni Satanas na kaaway ng Diyos. Sasabihin sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos. Huwag mong paniwalaan yung pinangangaral ni pastor. Hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan sa iyo dahil tingnan mo nga ang iyong sarili, tingnan mo nga ang iyong pamilya, tingnan mo nga ang iyong pinag-aralan, tingnan mo nga. Boses ni Satanas yan. Hello? Tingnan mo nga ang edad mo. Laging tandaan mo po na kahit 89 ka na, pwede ka pang gamitin ng Diyos. May isang lalaki na misyonero at age 80, sinimulan niya na i-translate ang English Bible sa Hindu. At siya nagbakasyon para siya ay mag-solicit ng fund para sa imprenta. So, umalis siya ng India. At nung pagbalik niya, sinunog ng mga Hindu yung kanyang mission house. Tapos, ang kanyang manuscript na pinag-aralan niya ng kung ilang taon. I-translate niya ng kung ilang taon. So ano ang sabi niya? Diyos ko, salamat at pwede na naman tayong magsimula. Begin to trust God and you will win and victorious. Without beginning, there will be no winnings. Kailangan magsimula ka, at any age magsimula ka, pwede kang pagpalain ng Diyos ng kakaiba kapag nagpasya ka ngayong umagang ito. At siya bumalik at ang sabi niya, Diyos ko, may trabaho na naman tayo. At age 89 na i-publish niya yung kanyang translation ng English Bible to Hindu. If there is a will, ayun, so kung gusto mo, may maraming paraan. Amen? Kaya gusto ng Diyos na ikaw ay masagana, gusto ng Diyos na ikay pinagpala, at gusto ng Diyos na ikay napakayaman. Pero baka hindi mo gusto, kaya hindi ka pangungunahan ng Diyos. Kaya nga, unawain nating mabuti, ang dyablo, ang kanyang tatlong gawain pa rin. Sa pagtukso, tatlo ang paraan niya, pero ang gawain niya ay tatlo rin. Sa John 10, verse 10, ito yung tatlong gawain niya. Sa pagtukso, may tatlo siyang gawain, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life.
At ang sabi po dito sa John 10:10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. So, ano ang gawain niya at ano siya dito? Siya ay hindi magnanakaw, kundi nang uumit. Yung nang uumit po ay lihim na kumukuha. Halimbawa, meron kang 100 pirasong lilibuhin, kukuha lang siya ng isa. At dahil mataas pa rin, hindi ka na magdududa na 100 piraso pa rin yung lilibuhin mo. Ang tawag doon ay theft. Kaya merong theft and robbery. Ang robbery ay by force. Ang sabi rito, thief. So, palihim siya na magnanakaw. Hello? So, the thief cometh not. So, ang mang-uumit ay hindi darating na iba ang layunin. Tatlo lang ang layunin niya, to steal, to kill, and to destroy. So, ano ang nanakawin niya sa iyo? Hindi ang iyong pera, hindi ang iyong negosyo. Ang nanakawin sa iyo ay yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo ni Jesucristo. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay yung tuloy-tuloy na iyong paniniwala kay Jesus. This is eternal life, sabi sa 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ano ang sabi sa John 17:3? Kailangan maunawaan mo, ito yung nanakawin sa iyo, yung buhay na walang hanggan. And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Kaya araw-araw, dahil tayo may buhay na walang hanggan, tayo'y sumasampalataya sa Ama at sa Anak. And that is eternal life. Kaya pag nanakaw yung buhay na walang hanggan, ang isang Kristiyano ay wala nang sigla sa kanyang relasyon sa Diyos. Huwag mong papayagan yan. Sa John 3:17, ano ang sabi sa John 3:17? For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So si Jesucristo dumating hindi para hatulan ang sanlibutan. Siya dumating para iligtas ito. Kaya tayo naligtas. Amen? Kaya ang nanakawin ng dyablo ay yung buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan ay ang ating alab sa pagsamba, paglilingkod, pagpapasalamat sa Diyos. Huwag mong aalisin sa buhay mo yan. Pagkagising pa lang, sumamba ka na, magpuri, magpasalamat. Sumamba, magpuri at magpasalamat. Sa buong maghapon, sumamba, magpuri at magpasalamat. At ialay mong lagi ang buong mong maghapon, ialay mo ang buong isang buwan, ialay mo ang lahat ng iyong gagawin sa Diyos. At ang pangalawang sabi niya, the thief cometh not, but. So pansinin po natin yung not at but. Yung not po ay yung pinakang dahilan. So, hindi siya magnanakaw lamang, kundi meron lamang siyang nanakawin sa kanyang pagnanakawan. At yun ay ang buhay na walang hanggan, to steal. So, kapag ang tao ay wala ng alab sa pakikipag-ibigan sa Diyos, kaya na niyang wasakin yung tao. Paano mawawasak ang tao kapag ang tao ay wala ng buhay na pakikipag-ibigan at panalangin sa Diyos, kaya na siyang wasakin? Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng mga kabiguan, sa pamamagitan ng mga pagkalugi, sa pamamagitan ng pagkasira ng kanyang pamilya. To steal and to kill and to destroy. So, alin ang papatayin? Nung maborn again tayo, wala tayong ginawa. Dahil ang naborn again sa atin ay ang ating espiritu. Pero ang kaluluwa natin ay kailangang magbago. Be renewed by the transformation of your mind. So magbabago yung ating isipan. Nagagawin natin. Naalala ko si Billy Graham. Ang sabi ng dalawang kanyang pinagkakadi, yung pala ay may mga kapatid na presidente at chairman of the board ng Wheaton College, ang isa sa number 1 na college para sa mga gustong magpasok sa pagpapastor. Ay, wala siyang pera dahil sila'y magsasaka lang, pero ikinonekta siya ng Diyos doon sa dalawa. At ang hamon sa kanya ng dalawa, hanga kami sa iyong pangangaral doon sa kantin. At ibig namin na ikaw ay pumasok sa Wheaton College. At ang sabi niya, wala akong pantuition, wala akong pera, wala kami, mahirap kami. Ang sabi niya, hindi. 1 taon, libre ka, lahat. Sa second year, bahala ka na. So pinagpunyagian niya yung first year.
At siya ay naging scholar ng school. Kaya nagtapos siya dahil ginamit niya yung pagkakataon para siya ay makatanggap ng pagpapaunlad ng Diyos. Kaya nga, unawain mong mabuti, to steal and to kill and to destroy. But, so ito po ang maganda, this is good news. I am. So Jesus come that they might have life and that they might have it more abundantly. And what is life? Life with Jesus. Life in Jesus. Life through Jesus. So ano ang buhay? Ang buhay ay si Jesucristo. Ang buhay ay kay Jesucristo. Ang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. At ang buhay ay para kay Jesucristo. Magtatapos po ako dito sa 14:7 ng Romans. Kailangang maka-identify tayong lahat dito. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Verse 8. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. We are the Lord's. Tayo ay pag-aari ng Panginoon. So kung papansinin po natin, tingnan mo po yung pagkagamit for whether we live, kung tayo mabubuhay, tayo nabubuhay para sa Panginoon, semicolon. And whether we die unto the Lord. So ito po ay isang praise, perfect praise. Ano po? And then colon, whether we live therefore or die. So this is the conclusion. This is the finality of the verse 1 and 7. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Tayo ay pag-aari ng Panginoon. Kaya tayong lahat ay mamamatay para kay Jesus. Tayong lahat ay dapat mabuhay para kay Jesus. Amen po ba? Kaya sa ating pagkabuhay, tayo ay para sa Panginoon. At sa ating pagkamatay, tayo ay para sa Panginoon. Kaya huwag kang aalis dito sa katotohanan ito sa Philippians 1:21. Ito makikita mo sa epitaph ng mga tombstone. Ano ang sabi rin? To live is Christ, to die is gain. For to me, so personal. For to me, sabihin mo nga, for to me, to live is Christ, and to die is gain. So, maliwanag po na ako'y magtatagumpay lamang kung si Jesucristo ang nabubuhay sa akin. Amen? Pag nabubuhay sa akin si Jesucristo, ako ay may buhay. At kapag ako'y namatay, ako'y may buhay pa rin dahil yung buhay na nasa akin ni Jesucristo at nasa iyo, yung buhay ni Jesucristo ay walang hanggan. Amen? Kaya unawain mong mabuti, hayaan mo si Jesucristo ang mabuhay sa iyo. 24:7. Bow down your head and let us pray. O Diyos, aming Ama, totoo nga pala na hindi kami dapat mag-alala, hindi kami matakot sa dyablo sapagkat kami pala ay kanyang kinatatakutan dahil hindi na kami, kundi si Jesucristo na pala ang nabubuhay sa amin. Salamat sa katotohanan ito. Maluwalhati at maparangalan ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. So tayo umusal ng panalangin sama-sama at sabihin mo, Amang naming Diyos, ngayong tanghaling ito, si Jesucristo na ang mabubuhay sa akin. Si Jesucristo na ang magdidirekta ng buhay ko mula ngayon. At si Jesucristo na ang makikipaglaban sa aking mga labanan. At si Jesucristo na ang mag-aangat sa akin. Kasihan mo ako, Ama, sa panalangin kong ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! O, purihin ang Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa